Tiyakan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay dodoblihin ko sa kanya ng 10 beses. Halimbawa, papalapit na sa atin ang buwan ng Ramadan. Naisipan natin na ito ay itatayo natin dahil ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay naghahangad na makakuha ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkaisip pa lang natin na tayo ay mag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay siguradong isisulat na sa atin yon ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapapabilang idadagdag sa mga mabuting gawa natin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-ayunuhan natin ng buwan ng Ramadan na hindi tayo pinipilit ng sinuman. Ilagay natin sa ating mga puso na itatayo natin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Iyon ay ang pag-aayuno na ito ay paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at paghahangad na makakuha ng gantimpala sa Allah na magiging dahilan o daan na mailayo natin ang ating mga sarili sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala at maipasok natin ang ating mga sarili sa paraiso na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na naniniwala sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadanan, sa hadis na naiulat ni Imam Al-Bukhari wa Muslim, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang tao, lalaki man siya o babae, na pinag-ayunuhan niya ang buwan ng Ramadan dahil ito sa paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, at paghahangad na makakuha ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala, makuha niya ang habag o pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. At dahil doon ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maliliit na kasalanan niyang nagawa mula nung nakalipas na Ramadan hanggang sa pagdating ng buwan ng Ramadan na pinag-ayunuhan niya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga gawain na kung saan nararapat sa isang Muslim na isalubong niya sa buwan ng Ramadan ay ang pagdudua at dua, paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana hingin natin sa Allah na maabutan ng ating mga buhay ang buwan ng Ramadan upang sakali maparami natin ang ating mga gawaing mabubuti, mga gawaing para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang mga salafus salih وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. Kabilang sa mga salafus salih ang mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang mga taong sumunod sa kanila. Humihingi sila sa Allah subhanahu wa ta'ala bago dumating ang buwan ng Ramadan, sa loob ng 6 na buwan bago dumating ang Ramadan, ay sila ay umiiyak at humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan ng kanilang buhay ang buwan ng Ramadan upang sila ay makapag-ayuno at makapagparami ng mga mabubuting gawain sa buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan ng Ramadan, alam natin lahat na dito, ito lamang yung buwan na kung saan dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat mabuting gawa natin. Kahit isang gawain lamang na mabuti, isang letra lang na mabasa natin sa buwan ng Ramadan, ay dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakaraming beses. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
thumma yad'una 5 ashhurin ba'dahu aw ba'daha hatta yataqabbala minhum. At sila ay humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag naitayo nila ang buwan ng Ramadan, na pag-ayunuhan nila ang kumpletong buwan ng Ramadan, hindi sila nag-iwan ng kahit isang araw lamang sa buwan ng Ramadan na hindi nila napag-ayunuhan. Humihingi sila sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa ika-5 buwan ay humihingi lang sila sa Allah na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang kanilang mga gawain gawain sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan natin, ang paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito basta gawain lamang o salita lamang na walang gantimpala. Ito ay pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdua ay isa itong ibadah na kung saan sino mang tao ang hindi humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapasa kanya ang galit ng Allah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith, fima rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa hassanahu al-Albani, man lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Sino man sabi ng Allah, sino man sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang isang alipin ng Allah, babae man siya o lalaki, na hindi siya humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tinatawag si Allah, hindi siya humihiling sa Allah ng kahit anuman mula sa kanyang mga pangangailangan, yaghdab alayhi, ay mapapasa kanya ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ugaliin po natin ang pagdudua sa lahat ng oras, na pwede tayong humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil isa ito sa malaking ibadah na kung saan ay kapag ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong hinihiling, ay makukuha mo dito sa mundo, lalong-lalong na sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga gawain na nararapat sa ating mga Muslim na paghandaan natin sa pagdating ng buwan ng Ramadan, kailangan ay malaman natin kung gaano kahalaga ang buwan na papalapit sa atin o darating sa atin. Ma'rifatu syarafiz zaman. Kailangan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na malaman natin kung gaano kahalaga ang buwan ng Ramadan na darating sa atin. Kailangan malaman natin kung gaano kahalaga ang buwan ng Ramadan sa atin na mga Muslim na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, yanbaghi lil insani an ya'rifa sharafa wa qimata waqtihi fala yudhi'u fihi lahdhat fi ghairi qurbihi. Sinabi ni Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, nararapat sa mga tao, lalaki man siya o babae, na malaman niya kung gaano kahalaga ang buwan ng Ramadan at kung gaano kahalaga ang bawat waktu, bawat oras, bawat minuto sa buwan ng Ramadan. فَلَا يُضِيعُ فِيهِ لَحْظَةً فِي غَيْرِ قُرْبِهِ. At sikapin niya na wag siyang umiwan ng kahit ilang minuto lamang mula sa buwan ng Ramadan na hindi niya ito magamit sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami sa ating mga Muslim, napakarami sa atin, sa mga kapatid natin, napakaraming mga tao sa buwan ng Ramadan, wala ring pagkakaiba sa mga gawain nila nung hindi pa dumating ang buwan ng Ramadan. Nandoon pa rin sila sa kanilang mga gawain, pagsasayang ng oras, iginugugol nila ang kanilang mga oras sa mga gawaing walang silbi sa Islam. Bagkus ito ay magiging dahilan ng pagpasok nila sa impyerno, wal a'yadzu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paghandaan po natin ang pagdating ng buwan ng Ramadan at
paramihin natin ang mga gawaing mabubuti na ating isasagawa sa buwan ng Ramadan, dahil ito lang po ang makakatulong sa atin kapag tayo ay inabutan ng kamatayan. Walang sino mang mga tao ang maaaring tumulong sa iyo na mailigtas ka sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw ay namatay na ikaw ay sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at iniiwan mo ang anumang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga gawain na nararapat sa mga Muslim na isalubong niya o gawin niya sa buwan ng Ramadan, al-musabaqatu fil khairat. Kailangan po ay mag-una-unahan tayo sa pagsasagawa ng anumang gawaing mabuti na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin isinasagawa upang ipakita lamang sa sino mang tao na ikaw ay nagtatayo ng maraming sunnah. Ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ikaw ay nag-aayuno ng mga sunnah. Ikaw ay gumagawa ng o nagbibigay ng mga sadaka sa mga tao. Iwasan po natin na maipasok natin sa ating mga puso ang mga ganitong niyat na gumagawa ka lang ng mabuti para ikaw ay mapuri. Ang gawain po na ito ay isa pong shirk, gawain na maliit na pagtatambal. Shirkun asgar. Pagpapakitang tao, pagpaparinig sa tao, isinasagawa mo upang mapuri ka lamang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nararapat po sa atin na mga Muslim na magmadali tayo sa pagsasagawa ng mga mabubuting gawain, dahil hindi po natin alam kung kailan darating sa atin ang kamatayan. Maaaring mamaya o bukas o sa makalawa sa susunod na linggo ay abutan tayo ng kamatayan. Kaya nararapat po sa atin bilang isang Muslim na naniniwala, nagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala, na paghandaan po natin ang ating mga sarili, paghandaan natin ang pagbalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Magmadali kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahilan o maging daan na makuha natin ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga gawain na nararapat sa atin na mga Muslim na nananampalataya sa Allah, nararapat sa atin na isalubong natin sa buwan ng Ramadan, ay izalatu syahna bainaka wa baina ikhwatik o baina akhik. Nararapat sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na isalubong natin sa buwan ng Ramadan ang pag-aalis sa alitan sa pagitan natin at pagitan ng ating mga kapatid sa dugo o kapatid sa Islam. Dahil ang gawain na ito mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, isa ito sa nabanggit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kapag ang dalawang tao ay mayroong alitan sa kanila sa pagitan nila, ang bawat isa sa kanila ay may galit o sila ay nag-aaway, hindi nagkakasundo, ay mapapabilang sila sa mga tao na kung saan ay hindi sila pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So iwasan po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na kung sakali man na mayroon sa pagitan mo at sino man sa iyong mga kapatid,
kapatid mong Muslim, kapatid mo sa dugo, na mayroong galit sa pagitan ninyong dalawa na hindi kayo magkasundo, ay sikapin po natin na magkasundo tayo bago dumating ang buwan ng Ramadan. Huwag po natin hayaan na mapabilang tayo sa binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga taong hindi sila patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi sila nagkakasundo. Sinabi ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith, fima rawahu al-Imam Muslim, tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnin wal khamis فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. Tatlong beses niyang inulit. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pintuan ng paraiso sa tuwing araw ng Lunes at araw ng Huwebes. Binubuksan ng Allah ang mga pintuan ng paraiso. At sa dalawang araw na yan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang mga alipin na naniniwala at isinasagawa nila ang kautusan ng Allah. Pinapatawad sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa dalawang lalaki na hindi sila magkasundo. Mayroong alitan sa pagitan nilang dalawa, mayroong away sa pagitan nilang dalawa, ay hindi sila mapapasama sa mga taong pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Lunes at sa araw ng Huwebes. Ano ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anziru hadaini hatta yastaliha. Tatlong beses inulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din sa isang hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'aradul a'mal yawmal isnin wal khamis. Dinadala ng mga malaikat ang mga listahan ng ating mga gawain doon sa langit, maliban lamang para maidagdag yon sa mga gawain natin. Ang hindi lang madadala ng mga malaikat, ang mga taong mayroong alitan sa kanilang pagitan, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong dalhin dito ang gawain ng dalawang alipin ko na yan na hindi magkasundo, hatta yastaliha, hanggat hindi nila inaayos ang pagitan nilang dalawa, ay hindi maitataas sa kanila ang kanilang mga gawain. At hanggat hindi nila inaayos ang pagitan nilang dalawa, ay hindi ko patatawarin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang anumang gawain na kanilang nagawa mula nung nakalipas na Ramadan hanggang sa pagdating ng buwan ng Ramadan na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po natin hayaan at tandaan po natin ang lahat ng mga ito. Huwag po natin hayaan na tayo ay mag-aayuno sa buwan ng Ramadan na mapapabilang tayo sa mga taong lugi hanggang sa pag-alis o pagkatapos ng buwan ng Ramadan, dahil hindi tayo magkasundo, hindi natin inayos ang pagitan natin sa mga kapatid nating Muslim o kapatid mo sa dugo. Kaya ngayon po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin po natin, kung mayroon man sa atin ang mayroong alitan sa kanyang kapatid, ay hanggat kaya pa ay humingi tayo ng tawad para ito sa ating mga sarili sa pagdating ng buwan ng Ramadan, para mailayo natin ang ating mga sarili mula sa mga taong binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung saan hindi nila makukuha ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga gawain na nararapat sa isang Muslim na isalubong niya sa buwan ng Ramadan, at-taubatun nasuha as-sadiqah, ang paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala,
pagsisisi sa mga gawaing nagawa natin mula nung nakalipas na Ramadan hanggang sa pagdating ng araw na ito, hanggang sa mga araw na ito. So isipin po natin, anumang gawain ang ating nagawa mula nung nakalipas na Ramadan o mula nung ikaw ay naging ganap na isang binata, isipin po natin kung ano man yung mga bagay-bagay o mga gawain na ating nagawa mula sa mga gawaing haram, mula sa mga malalaking gawain na haram na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hingian po natin ng tawad sa Allah bago dumating sa atin ang buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Sa ayat na ito, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin na nagbubukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Humingi kayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, na yung paghingi ng tawad na pasok sa mga kondisyon ng pagtaubat. Dahil ang pagtataubat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay meron itong mga kondisyon na kapag iniwan mo o hindi mo ito naisagawa, hindi ito matatawag o hindi matatanggap ito na taubat o pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kondisyon na kung saan kapag hindi natin makumpleto ay hindi matatawag na taubatan nasuha ang ating pagtauba o pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kondisyon, sabi ng mga ulama, una ay yuqli'a anil ma'siyah. Kailangan humingi ka ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala at ilagay mo sa iyong puso na titigilan mo na ang gawain yon. Ano mang klase ng mga gawain mula sa mga haram na gawain na ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din lalong-lalo na ang malalaking mga gawain na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na as-sab'ul mubiqat o akbarul kabair, mga malalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hingian natin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang mga gawain dyan, pagzina o pagkain ng riba o anumang iba pang uri ng mga gawain na nagawa natin na naaalala natin, hingian natin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang mga kondisyon ng paghingi ng tawad sa Allah upang sakali tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating pagtaubat o paghingi o pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una ay yuqli'anil ma'siyah. Kailangan ay buo sa iyong puso na titigilan mo na ang gawain na yon. Humingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tawad. Ya Allah, patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan at hindi ko na, titigilan ko na ito. Ikalawa, sabi ng mga ulama, ay yandama ala fi'liha. Kailangan ilagay natin sa ating mga puso ang pagsisisi sa gawain na yon. Na ikaw ay humihingi ng tawad sa Allah at nagsisisi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na naisagawa mo ang mga gawain na yon. Ay yandama ala fi'liha. At ang pangatlo ay ya'zima an la ya'uda ilayha abadan. Ilagay mo sa iyong puso na hindi mo na uulitin ang gawain na yon kailanman. Hanggang sa abutan ka ng kamatayan ay hindi mo na uulitin ang mga gawain yon na hiningian mo ng tawad o hinihingian mo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tatlong kondisyon, sabi ng mga ulama, fa in fuqida ahadu thalath lam tasihha tawbatuhu. Kapag nawala o naiwan ang isa sa tatlong kondisyon na ito, ay hindi matatawag na sahih ang kanyang paghingi ng tawad o pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, isang tao nagtaubat sa Allah. Sabi ng mga ulama, humingi siya ng tawad, hindi na niya uulitin, ngunit hindi niya pinagsisihan.
hindi yun matatawag na taubatan nasuha, dahil ang ibig sabihin ng tauba ay pagsisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang pagsisisihan? Yung mga gawain na nagawa natin na mga gawaing salungat sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga gawaing mga haram na ipinagbawal sa atin ng Allah. So kailangan makumpleto natin ang tatlong kondisyon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Iyon ang mga kasalanan na sa pagitan mo at pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatlo yung kondisyon. Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyin fa shurutuha arba'ah. Kapag ang kasalanan na iyong nagawa ay nakakonektado sa kapwa mo tao, ay apat ang kondisyon ng paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ulama, yung una hanggang ikatlo ay yung nabanggit din natin, at pang-apat ay yabra'a min haqqi sahibiha in kana malan. Kapag pera o anumang ari-arian ng tao ang inanakaw, nakuha, ika-apat na kondisyon upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsisisi at paghingi ng tawad sa Allah ay kailangan maibalik mo sa Kanya ang iyong nakuha, kinuha mo ng sapilitan o kinuha mo ng hindi ipinaalam sa Kanya. Sa madaling salita, ninakaw. Kailangan maibalik sa Kanya sa anumang paraan, kahit na hindi mo sabihin sa Kanya na ibabalik ko sa iyo to dahil ako yung nagnakaw nito. Huwag mo nang sabihin, dahil mas lalong sasama ang tingin niya sa iyo. Huwag mo nang ipaalam, ngunit ibalik mo sa Kanya sa anumang paraan. So yan ang ika-apat na kondisyon. Kung nasiraan mo siya, sinisiraan mo siya, ganon din sabi ng mga ulama, pumunta ka sa Kanya at humingi ka ng tawad sa Kanya, humingi ka ng pasensya sa Kanya dahil sa mga nabanggit mong mga gawain niya na hindi mabuti. Lahat ng yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ang ika-apat na kondisyon upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga kasalanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin po natin bago dumating sa atin ang buwan ng Ramadan ay makahingi tayo ng tawad sa Allah mula sa mga gawaing ating nagawa. Anumang gawain na nagawa mo mula nung ikaw ay naging ganap na binata hanggang sa mga araw na ito o sa oras na ito, tandaan po natin lagi, tandaan natin ang mga gawaing nagawa natin dahil hingian po natin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ulama, fa in taba min ba'dihha sahhat tawbatuhu fa baqiya alayhi al-baqi. Kapag ang isang taong nagkagawa ng maraming kasalanan, hiningian niya ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ang iilan sa mga kasalanan niya. Halimbawa, uminom siya ng alak, nagnakaw, nagzina. Sabi ng mga ulama, kapag dalawa lang doon ang hiningian niya ng tawad, yung pagnanakaw at pag-inom ng alak. Yung pagzina, hindi niya hiningian ng tawad, pabaqiya alayhi al-baqi. Kung anumang kasalanan na hindi niya hiningian ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili pa rin sa kanyang mga listahan, na yun ay ipaparusa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating ng kapag siya ay namatay na sa kabilang buhay. Kapag siya ay namatay na hindi niya nahingian ito ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin ang lahat ng ating natalakay o nabanggit sa gabi na ito na nararapat sa ating mga Muslim na isalubong natin sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mahalin niya tayo, biyayaan niya tayo, ilagay niya sa ating mga puso ang pagkagusto sa mga kautusan ng Islam at may sagawa natin ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at maparami natin ang mga mabubuting gawain na ating nagawa, mabubuting gawain sa buwan ng Ramadan mula sa dahil ito ay napakalaking gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.